lahat, mananalangin ako. Kasi ayoko naman po napilitin kayo. Gusto niyo pa ba mag-share pa ako? Para mas maganda kasi hindi ko na rin nakikita yung bibig. Taas niyo kamay. Aba, talagang gusto pa talaga. Alam niyo mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, damo na mas maraming preacher, mas maganda. Kasi, pag po natin sanayin ang sarili natin na magkaroon tayo ng kalimutan, lalo na kung pinag-uusapan natin salita ng Diyos. Kasi mahal po ang salita ng Diyos. At lalo na yung sa ganitong pagkakataon na araw na ito ay naririnig natin ang mensahe kapag may tumatayo na mangaral, i-share ng salita ng Panginoon. Amen. It's a blessing. Hallelujah. Kung tatanggapin po natin, it's a blessing. Well, salamat at siguro, loobin ng Diyos, tulungan ako ng Panginoon na mapaiksi ko yung gusto kong sabihin. Kasi meron dito, kids tayo, may matagal na, may bago, at meron pang mga batang maliliit. Hindi ko naman sila hinahuin. Pero alam ko, ano tayo, mixed multitude tayo. Ako pa naman pag nag-share, diretsuhan lang ako sa gusto kong sabihin. Ang gusto kong ibigay sa inyo mga kapatid na kaisipan o na kaaral o turo mga kapatid patungkol sa ating Panginoon Diyos. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong tanghali na ang Diyos ay may obra maestra. Sabihin natin obra maestra. Obra maestra. Alam niyo po ba yung obra maestra? Sino nakakaalam sa inyo na ang ibig sabihin ng obra maestra? Design. Obra. Ano yung ibig sabihin ng obra? Ang salitang obra ay salitang Pilipino. Hindi ko alam kung yan ay Spanish, ano? Ang salitang obra ay salitang Pilipino na ang ibig sabihin gawa, ginagawa, o pinakikilos. Depende siguro ito sa konteksto ng paggamit natin sa obra. Ngayon, kung ang ating Panginoong Diyos ang pinag-uusapan natin, meron po siyang obra maestra. Meron siyang gawa, meron siyang ginagawa, at siya ay buhay na Diyos na kumikilos. Totoo yan mga kapatid. Kapag pinag-usapan natin at pinagtitibay natin na meron talaga ng Diyos, meron po talaga. Kasi yung structure lang ng tao mga kapatid, no? Ang tao ay obra maestra ng Diyos. At yung tao pa lang na pinag-uusapang ginawa ng Diyos, hindi kayang matapos kung paano ito nabuo. At yung naiimbentong microscope na kayang silipin ng pinakakalikit na hindi kayang makita ng mata, kayang makita ng microscope na naiimbento ngayon. Yun lang kayang abutin ng microscope na maliliit na particle cells na gumagana sa loob ng katawan at paano sila nagkakaisa. Hindi yan kayang gawin ng sino man. At hindi yan nangyari na parang nagkataon lang na nagkaroon ng ganoong mga little particles or cells ng tao. So, balik ako sa sinasabi kong obra maestra ng Diyos. But, bago mo ipagpatuloy mga kapatid, gusto ko lang manalangin ng konti. Kasi hindi po ako sanay na magsalita ng dire-diretso na hindi humaharap sa Panginoon. Dakilang Diyos, ako po ay humihingi sa iyo na paumanhin, kapatawaran, ano man natin
kulang, dakilang Diyos, tulungan mo po ang iyong maliit na lingkod. Di man siya karapat-dapat sa iyong salita, Lord. Hallelujah. But I beg you to forgive me upang sa ganun ang salita mo, Panginoon, na aking dadalhin sa iyong kongregasyon. Hindi man ito mahaba o mapahaba, Lord, hindi ko alam. Pero ang dalangin ko, O Diyos, dalangin ko na buksan mo ang kanilang capacity. Mind of capacity. Kung paano sila tumanggap ng mensahe sa pastor namin, Panginoon, ngayong umaga, at alam kong na ito'y na-impact na sa kanilang kaisipan. Tulungan mo kami na mapunuan pa ito ng kaunti, Lord. Matagdagan pa, madugtungan pa, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, na sana, Panginoon, huwag silang mapagod ng kanilang pakikinig sa oras nito. Hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen? Okay, so patuloy tayo, mga kapatid. Sana ma-concise ko lang ang ibig ko sabihin. No? Yung pinakapunto, pinakamahalagang punto. Mahaba ito pero pinakamahalagang punto. So, ulitin ko, ang obra maestra ay salitang Pilipino. At nabanggit ko na kanina, yan ay gawa, ginagawa, at bunga ng pagkilos. Pangkalahatang kahulugan nito ay gawa o likha. So, kung ilalagay po natin dito, mga kapatid, sa tao, mayroon po tayong biblical reference sa Genesis chapter 1, verse 26, na ang sabi po ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating wangis at larawan. Tama ba yun? Baka mali ako ng verse. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa banal na kasulatan, nagsabi ang Panginoon in Genesis chapter 1 na ang Diyos ay gagawa ng tao. Malinaw po yan. Gagawa siya ng tao, ng taong gagawin niya ay nasa larawan Ng Diyos. ng Diyos. Ngayon, pupuntuhin natin, mga kapatid, anong klaseng tao na gagawin ng Diyos na nasa kanyang larawan? Yan po ang obra maestra. Ang gagawa po niyan, hindi tayo. Hindi kung sino. Ang Diyos mismo. Siya ang gagawa. Pero mga kapatid, bagamat siya ang gagawa, gusto ng Panginoon na meron siyang kasama. Ang sabi niya, natin. Pag sinabing natin, isa lang ba yan o dalawa? O higit sa dalawa? Marami. Sabi ng Diyos Ngayon, bago po ako magpunta sa tao, bibigyan lang natin ang konting mixing background. Na ang obra maestro ng Diyos, hindi muna siya nagsimula sa tao. Nagsimula siya in His creation. Tandaan po natin, ang mundo, kasama ang earth, sa mga nag-aaral, tatanungin ko kayo. Tanungin niyo yung katabi niyo. Alam niyo kung gaano nakatagal ang mundo, sabihin. 15 billion. Sabihin niyo sa katabi niyo. Alam mo na kung ilang taon na? Yung katabi niyo, ang tanungin niyo. At Ano? alamin niyo kung ano sagot Tagal nila. ng mundo natin. Simulang paggawa. Oo. Parang billion. Alam mo na yun? Ang tanong, Billion years. tanungin niyo yung katabi niyo Billion kung years. gaano nakatagal nagsimula ang creation until now. 15 at buong. Ilan? 15 Million years? billion years. Billion? 15 billion. Okay, billion years. Ang tanong, 8 billion. gaano ang bilang ng billion? 15 billion. 4.5 billion. Basta. Ang Earth, kasama ang Earth. 15. Kasama ang universe. 15. 13.6 na.
14. 13? 14. 13.8 billion years. Ang Earth, ilang Six. edad ng Six Earth? mil- Ilang edad ng Earth? 6 million. Ay, 4.5. 4.5 billion years. Yung Earth. Yung Earth, So, pinag-usapan natin ang Mali-mali obra naman tayo maestra ng Diyos. So, Brother Enoch, 13.8 billion years ang edad na lang existing na universe. Yes. Kasama ko. From ano to? From Okay. initial expansion. Minus 4.5. Ilan, Brother Enoch? 9.5. So, bago nabuo ang Earth, merong nag-i-exist na unang universe na mga sun, stars, and millions and trillions of galaxies. In other words, para to short, to make the long story short, sa creation, obra maestra to Gumastos muna siya ng napakatagal from 1 to 9.5 billion years bago nag-create ng Earth. So, ano yung gusto kong sanang maintindihan nyo rito? Ibig sabihin, pinapakita ng Diyos na ang Earth ay representative ng napakaraming trillions of galaxies. Bakit? Kasi ang Earth ang magiging obra Model. maestra ng Diyos. Obra ng Diyos. Ang Earth. At ang Earth, bakit siya ang pinaka-obra ng Diyos? Nire-represent ng Earth ang napakaraming galaxies. Ibig sabihin, ginastusan muna ng Diyos ang lahat ng mga yan, tapos sa kanya palilitawin ang Earth. Ano ang Earth? Ang Earth ang mayroong buhay at perfect distance from the Sun. Bihirang nangyari na ang Sun at Earth o kung anong planet siya na magkalapit sa buong trillions of galaxies. Kaya nga until now, walang napapatunayan, walang proven na merong ibang naninirahan sa ibang planets. Well, hindi natin isinasara na kung meron nga. But from until now, walang proven, walang ebidensya. So, ibig sabihin, yung 9.5 at saka creation ng universe, lumitaw ang Earth, 4.5 na create. Ang Earth po ang ibig sabihin ng obra maestra. Ngayon, bakit ko hinalimbawa yung creation na yan? Kasi mga kapatid, ang Earth ay sumisimbolo sa tao. The Earth was perfect in distance from the Sun. So yung tao, ganun din. In Genesis chapter 1, verse 26, nalalangin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ngayon, natupad ba yan? Na ang tao ay nailalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Yes. Nang dumating si Adam. Tignan nyo yung time and distance. From the creation of the earth. Ilang taon? 4.5 billion years. Ilang taon nang makreate si Adam? From now, backtrack ka sa simula. Ilang taon? 6,000 na, di ba? Gano'n na katagal ang Earth? 4.5 billion years. So makikita niyo yung time frame. Mula sa malaki, paliit ng paliit, na ang pinapakita ng Diyos sa kanyang obra ay special. Yung kanyang creation, makikita natin, it reveal hanggang sa ma-reveal yung kanyang obra maestra. Now, from 6,000 sa panahon ni Adam until now, napaka-tagal ng panahon, 6,000 years. Tama? Alam niyo ba yung 6,000 years na yan,
Nandito tayo sa dulo. Ano yung dulo? Nang dumating si Kristo, until now, 2,000 years, tama? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Eh, nasasabi ko kung nasusundan nyo. Can you say amen? Amen. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Handa pa kayong tumanggap ng ano? I hope sana, no? So, mula ngayon, hanggang atras tayo kay Kristo, ilang taon, ilang libong taon? 2,000 years. 2,000 plus may gig. Tama, di ba? From 6,000 to 2,000 years, nasa dulo tayo. Ngayon, nag-i-stage. Pero alam nyo, itong pinag-usapan natin na obra maestra ng Diyos. Alam nyo ba, nasa panahon natin ngayon, itong panahon natin, lumilitaw ang obra maestra ng Diyos sa tao. Okay, ngayon, para isi-simplify natin, anong obra maestra ng Diyos sa tao ngayon? Hallelujah. There's so many believers in the world. Ang obra maestra ng Diyos, mayroong mababaw. Ang obra maestra ay mayroong mababaw at mayroong malalim. Taong pinag-usapan natin na believers. Kristiyano. May alam sa scriptures. May alam, may knowledge sa Diyos. Ngayon, Amen. yung mga denomination ngayon, Upo lang. consider na obra din ba sila ng Diyos? Huwag mo hili-hili. Yan ang to. Yung mga iba't ibang pangkating Pero kung ng relihiyon, patulogin, mali. matatawag din bang obra sila? Yes. Okay lang na inaantok siya na sa upo. Anong klaseng obra? Pag nagagano na upuan, Sila ay saka bubuhatin. mababaw lang. Kinakarga mo, Mababaw lang. Ulitin ko. Ang lahat ng karamihang pangkating ng relihiyon ay obra din sila. tama. Lahat naman eh. Tingnan niyo mga kapatid. Bakit ko sinasabi itong obra? Bakit idinibig ko itong obra sa Diyos? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, gumagawa, kumikilos ang Diyos sa lahat ng tao. Tama. Sa lahat ng tao. Obra din sila. Bigyan ko ng halimbawa, may mga taong wala sa paniniwala ng katotohanan, pero naging obra sila ng Diyos. May mga taong pinersecute, inusig dahil sa paniniwala na sa Diyos. Hindi tayo nagkakasudupa kung naniniwala sa Biblia. Naniniwala siya sa Diyos. Possible na hindi siya naniniwala sa Biblia. Ngayon, kung naniniwala siya sa Diyos, inusig siya, pinatay siya ng dahil sa kanyang paniniwala at paninindigan. Obra ba sila ng Diyos? Yes. Hallelujah. Kahit na siya ay kapos sa pananampalataya, pero ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at paninindigan sa Diyos kung kaya sila ay naging obra. Madali bang ibigay ng tao ang kanyang buhay para sa Panginoon? Sagutin niyo. Hindi basta. Madali bang ibigay? Halimbawa, pinag-usapan natin katulad ng kamatayan. Ikaw ay nahaharap sa kamatayan, ikaw ay nahatulan ngayon sa kamatayan. Madali bang tanggapin o hindi? Hindi madaling tanggapin yan. Lalo na kung alam mo, mamamatay ka, papatayin ka, tatagpasin ang ulo mo, dahil sa iyong paniniwala, hindi madali. Pero, kinikilala sila ng Diyos na maging obra dahil sa ipinakita nilang pananampalataya. Ngayon, sa atin, sa katotohanan, sa tunay na mananampalataya, alam niyo ba na naipamamalas natin ang obra sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos? Amen. Maaaring hindi pa natin masyadong maintindihan o no? Mga kapatid, kaya tayo pumupunta ng church, kaya tayo naririto, kaya tayo may assembly.
Ito po ang tinatawag na right timing of God. Hindi maaari, ang ilan sa atin dito, hindi alam kung bakit ka nakaupo ngayon dyan. Yung iba maaari alam kung bakit ka nakaupo dyan. Kaya tayo nakaupo, kaya tayo nandito. This is a right timing of God. Amen. May purpose. Pag sinabi kong right timing, kung ang obra ay gawa o ginagawa o pagkilos ng Diyos, sa oras na ito, gumagawa at kumikilos ang Diyos in the right timing to each every one of us. Here, sitting in your chairs. Uunahin ko mga kapatid, sa pagbukas pa lang ng church, pasok tayo sa church, pasok tayo sa tunay na iglesia. Sana masundan nyo ito. Sana hindi kayo mapagod, ano? Alam niyo ba ang pagtitipon ng iglesia? Obra itong pinag-usapan na ang pagtitipon ng iglesia ay hindi ito basta pagtitipon lang. Obra nga ang pinag-usapan nito. Hindi tayo naparito sa church, makita mo lang yung paborito mong kapatid, ka-close mo. No, it's not. Hindi sinasabing mali yan. Hindi yun mga kapatid. Ang tunay na assembly, ang tunay na pagtitipon na may kinilaman sa mensahe ito, mensahe natin, ay mahalaga para maunawaan natin kung ano obra ng Diyos. Amen. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayong araw ng Sunday, Pastor, wala pang tao sa church. Binuksan ang pintuan ni Pastor at itong pintuan para pumasok ang kapatid. Ngayon, dumating ngayon ang mga kapatiran sa loob. Pagdating ng kapatiran sa loob, usually, anong ginagawa ng bawat isa? Kukwentuhan. Nagkukwentuhan, kapag may internet, may cellphone, scroll up, scroll down. That's not a right obra of master of God. Di ko Hindi po yan. Di ko Di ko na yung dapat. So, ano yung sinabi ko kanina kung natandaan nyo? Right timing. Tandaan po ninyo. Ang Diyos may right timing. Amen. Sa kung sino yung anak na ng Diyos na paparito, na ang puso ay handa sa salita ng Diyos. Yun. That is right timing. Amen. Kahit anong sipag mo, kahit anong eager mo na pupunta sa church, may mga motibo at dahilan kung bakit ka pumupunta. Sasabihin ko sa inyo, nangyayari ito hindi lang dito sa church, hindi lang sa lahat ng church, maging sa church natin sa Manayat. Ngayon, totoo naman to. Tandaan niyo yung right timing of God. Pagka hindi connected ang ating puso sa paggawa ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Alam niyo ba, maraming nagkakamali ng pagpunta sa church. Maraming nag-aakala na kapag pumasok siya, present siya sa church, linggo-linggo, ligtas ka na. Nako. Di pala. Hindi pala. Hindi. Chance. Baka isipin Alvin, alam tayo Chance magsimba. passenger. Chance ng Passenger. ang pagpunta sa church ng Sunday, fellowship in assembly, is a chances. Chances lang. Kaya pala ang mga tuwid, bahagyan talaga. Ibig sabihin, may chances mga kapatid Medyo, baka nga, hindi na pa ako sa hotel. sa kaligtasan. Sabi nga ni Pastor kanina, Delikado. 1 Peter 4, 18. 17 up to verse 18. Sinabi ni Pastor kanina, ang matuwid bahagya.
Grabe. Alam niyo, pag sinabing matuwid, matuwid talaga yan. Pero bakit sinabing bahagya? Kasi Mawala ang kalikasan. hindi pa siya kumpleto. So, kailangan Hindi pa siya kumpleto obra Yun! ng Diyos. Kailangan makumpleto talaga. Ngayon, anong sabi doon sa sinabi kanina ni Pastor? Verse 7, di ba verse 17? Bahagya. Ngayon, kung yung matuwid, bahagya, sabi ng verse, ang hindi saan sila haharap. Ibig sabihin, kung hindi matuwid, hindi siya obra. Wala siyang connection sa Diyos, not connected to the message. Consider siya na Kasamang mahatulan sa mundong ito. kasama siya, sabi niya, hindi niya alam kung saan siya haharap. Maraming tao ngayon na dati, nakapanood nga ako, 91 years old siyang buhay pa ngayon. Sorry, hindi ito intention. Na siya ay atheist. 91 years old, nakalimutan ko lang yung matanda. Alam niyo, ngayon lang siya nabuksan ngayong taon. 91 years old siya. Pero pinatotoo niya, every time na siya ay laging nasa bingit, Ano siya, Pastor? Ano siya? atheist. Ano? Hindi ko marinig. 8. Atheist. Okay. Atheist. Okay. Hindi naniniwala sa Diyos. Magaling siya, the debater. Ang dami niyang naakay. Pero dumadating siya sa punto na pag siya ay nasa bingit, nasa ospital, na parang nagkakaroon siya ng pag-aagaw. Grabe, oh. Sipin mo, Di ba totoong testimony yan? testimony yan. Oh, grabe. Nakita ko yung pangalan niya. Sige, ayusin mo pag-testimony, Pastor. Alam niyo, sabi niya, doon ako sabi ng matanda, umiiyak siya. Hindi rin pala niya alam, pagka siya nalagutan ng hininga, it might be true. I will face the judgment of God. Grabe. Hindi pala niya makitagyan sa loob niya. Hindi ito hindi ito parang pinag-usapan lang natin dito. Kasi 1 Peter 4:17, kaya ako sinabi yun. Ang sabi, saan haharap? Kaya alam ng mga tao na hindi naniniwala sa puso nila, nakadesign. Kung siya'y tao, nakadesign sa kanya na siya created. Obra. Okay, so, 5 minutes? Sige. Okay. Kanina sinabi ko, Sunday na yun, assembly na yun. Yung obra maestra ng Diyos connected sa message. Ganito yun, mga kapatid. Sana tandaan nyo ito, ha? Pagsasabi, hindi lang, ito, ang tawag namin dito ay evaluation. Wala tayong show. Tandaan nyo na, evaluation. Pag sinabing evaluation, activities ng yan ay Sunday. Ibig sabihin, internal church sa loob ng gusaling ito. Amen. Ibig sabihin, sa loob ng gusaling ito, ang Diyos gumagawa siya ng obra maestra sa Kristiyano. Ngayon, pagbukas ng pinto, pag right timing ka, pagpasok mo dito, do not allow that your cellphone pick up and then open and then scroll up, scroll down. Just sit beside to your fellow Christian, brothers and sisters. Pagka nakita mo nandyan yung kapatid, ikaw pa lang yan. Ano ang dapat mong gawin? Mag-pray ka. Mag-pray tayo sa Diyos. Umawit ka ng mga inspirasyon sa Diyos. Huwag kang maghanap ng kakwentuhan na pag-usapin ninyo ay mga bagay na labas sa loob ng church na ito. Labas sa loob ng panambahan. Amen. So, yun ang right timing. Kapag ginawa mo yan, mga kapatid, kumikilos na ang obra maestra ng Diyos sa atin. So, ano pa ang dapat natin gawin? May nakatabi ka. Ang gagawin mo, i-record mo siya. I-record mo siya, Sis Brad, kamusta na yung iyong assignment? Nagagawa mo ba o hindi? Ay, hindi ko na nagagawa.
nagagawa. Ay, tapos, ano pa? Suriin mo yung kanyang mga assignment ng buong pamilya niya. At yun yung pinakamahalagang pag-usapan. Bakit? Image of God to. Ang assembly natin, mga kapatid, hindi ito palabas. Amen. Hindi ito pakitang tao. Yes. Na katulad ng nakikita nga natin sa mundong ito. Itong gawain ng assembly, ang sabi ni Pablo, exhorting one another. Yan ang purpose ng assembly. Yan ang purpose ng pagtitipon natin. Exhorting one another. Nagtatanungan tayo sa isa't isa para sa kalakasan. Hindi tayo nag-uusap ng mga bagay patungkol sa kahinaan at kalagayan ng ibang kapatiran. Amen. Hindi pinag-uusapan yan lalo na sa minority church. Member of the church na hindi pa ganun kalago. Bawal na bawal silang pag-usapan ang mga bagay na masiselan lalo na sa mga internal problem of the church. Amen. Hindi yan ang obra ng Diyos. Ano ba? Maraming pumupunta sa church. Ito, pinakamababa, bibilisan ko lang. Pumupunta sa church, uupo, hanggang doon lang. Amen. Ayaw niyong kumanta, ayaw niyong mag-testimony. Tama? Amen. Naiinip siyang humarap dito, nahihiya siyang kumanta, nahihiya siyang mag-share. Ang isa sa pinakamaganda mga kapatid ng fellowship ay yung makarating ka, makapag-share ka because of exhorting one another. Amen. Yun yung obra ng Diyos. Yun ang image, yun ang likeness na binubuo ng Diyos sa taong kanyang minamahal. Amen. Ano ba? So, for morning service, awitan. Sasagalin ko lang, Pastor. Minsan lang naman ako dito. Awitan. Pagdating ng awitan, ano ang dapat gawin? Taas ang kamay. Papuri. Papuri. Pikit ang mata. Panalangin. Tapos, bago mo gawin yan, huwag mo munang ipikit ang iyong mata hanggat hindi mo nakikita ang bawat katabi mo ay hindi nakataas ang kamay, hindi nakapikit. At pwede mong sabihin sa kanila, kapatid, taas natin ang ating kamay, pikit natin ang ating mga mata, magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Tama? Ano pa? Kung ikaw ay magulang, tulad ng inaanak ko, Manandi, ang inaanak namin, Mr. Jason, at coming soon, yung inyong dinadala, huwag ninyong sanayin na ang inyong anak na kapag nandito, tumatakbo, naglalaro. You have a control. Kailangan may control kayo sa kanila. Amen. Hindi po pwede sa loob mismo ng church nakikita na sila ang may control sa buong kapatiran. That's not good. Sorry ha, huwag kayo offend. Ang tunay na pagmamahal sa ating anak, sila'y inilalagay mo sa daan ng Panginoon. Amen. Yan ang tama. Huwag natin alaw na sila ay bibitawan nyo na alam natin ang gagawin yan. Kailangan nasa tabihan ng nanay, nasa tabihan ng mga magulang. At habang tumatakbo ang gawain, habang gumagawa ang gawain, gumagalaw ang gawain, dapat sila ay nakaposisyon. Amen. Ano pa? Kapag kumakanta, katulad ng mga awit dito, Brother Simon, sino pa? Sister Nikisa, sino pa? Sister Nika, tandaan ninyo, kapag kayo nagpapaawit dito sa pulpito, sa harap ng kapatiran, kayo ang asheret, kayo ang inatasan ng Diyos, na ang bawat mga kapatiran dito ay utusan ninyo silang magtaas ng kamay, utusan ninyo silang kumanta sa Panginoon, at magpuri at sabihin ng Hallelujah, praise the Lord. Huwag na huwag kayong pipikit, huwag na huwag kayong
pwede niyo silang pagsabihan. Amen. Nakuha niyo. Hallelujah. Amen? Amen. Amen. Ano pa? Eh, Pag may nagpipreach, katulad dito, si pastor o sino mang associate, sino mang tumatayo sa pulpito na nangangarap, ano dapat ang ginagawa ng kapatiran? Nagtitake note, tanong bulong. nakikinig, Tanong bulong. nakikipag-participate, Tatanong bulong sa katabi. nagtatanong bulong sa mga katabi. Amen. At kapag kayo ay may nakitang kapatiran na hindi nakapokus bilang kapatid, anong dapat gawin? Paalalahanin niyo sila. Hindi sila magagalit. Basta maayos ang inyong pananalita, maayos ang inyong pagpapaalala. Amen. Yun ang dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Gusto natin ang obra. Gusto natin tayo maging obra ng Diyos in the right timing. Amen. Yes. Ito pa, kunti na lang to. Tanghali ngayon, alam niyo ba mga kapatid na ang evaluation ng gawain buong Sunday from morning, afternoon, until evening. Evaluation to. Ang pinag-usapan natin to, obra-meister ng Diyos. Gumagawa ang Diyos ng isang tunay na tao na nakaharap sa Diyos na nagpupurit, naglilingkod sa Kanya ng tama. Hallelujah. Ito yung hindi naiintindihan ng karamihan. Ang alam ng karamihan, ang morning service, assembly, yun ang pinaka the best. No. Sabihin ko sa inyo bakit? Alam niyo mga kapatid, kapag walang nag-testimony dito, testimony report, di ba may testimony kanina? Yung mga bata dapat ang simula, maliliit yan. Yung mga maliliit, dapat sila ang nauna nagsishare, hanggang sa malaki, hanggang elder, hanggang mga kanunayan, pinakauli, mga elder women, elder men of the church, napag-una sila. Alam niyo mga kapatid, kapag walang testimony, walang nangyari ganyan, wala tayong pinagkaiba sa mga denominasyon na kung saan, masakit ko sasabihin nito mga kapatid, they have a form of Antichrist worship. Amen. They fall into Antichrist worship. Sila ay sumasamba sa Antikristo pag walang testimony. Pag walang lahat ng programang ginagawa natin sa loob ng church, katulad lang tayo ng Mother of Carlos. Yan sila, mga kapatid. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Ano pa? Hapon, hindi nyo ba alam na ang hapon o tanghali, dito ba nagkakaroon ng cell grouping? Yes. Okay, pagtapos ng service, may cell grouping? Yan ang tama. Alam nyo ba yung cell grouping? Bawat kapatiran na may cell grouping, dyan mo makikita kung nakinig na mabuti, nag-take note, kasi meron siyang isi-share. Hindi lang pastor, hindi lang kami ang dapat mag-share. Dapat bawat isa sa inyo nag-share ng salita ng Diyos. That is exhorting one another. Yan ang purpose ng assembly. Pagka mayroong kapatiran na walang ma-report, tanongin niyo sila bakit wala kang report. Bakit wala kang masabi? Nag-take note ka ba? Huwag niyo pagalitan. Pagsabihan niyo lang siya sa susunod, mag-take note ka at tutukan niyo siya. Tulungan niyo siya sa kahinaan. Can you say amen? Amen. Ang fellowship natin, hindi ito pampering. Hindi ito pambubola. Hindi rin namin kayo binibigyan ng false assurance. Tinutumbok natin yung tamang kasalanan. Hallelujah. Amen. At yung gabi mula sa hapon, after itong cell grouping, dito napakaganda nito kasi bakit? Ito ang Feast of Tabernacle. Kapag sa church nito, malago na tayo dito mga kapatid, mature na yung halos karamihan, aalalay na yan sa Feast of Tabernacle, book yan. Pupunta ka, dadalhin mo yung kapatid, ano tawag natin doon? Set up. Ginagawa yan sa Madalite. Set up, nakikipag-share tayo. Hallelujah. Hindi natin pababayaan na yung mga kapatiran na nasa cell group tapos na mag-report, ang gagawin niyan, maglalaro, tama? So, magpupunta yan sa kung saan ang paborito niya, magkukwentuhan. Hindi natin iaalala yun. Is amen? Amen. Ano pa?
sa gabi. Hindi ko lang alam kung umabot pa kayo sa gabi. Pero kung naitutuloy nyo ang gawain doon sa Little Baguio, dapat lahat ng mga kapatiran na kasama doon, dapat ay may tinatawag na handaog. Amen. Pag sumama ang sino man sa inyo doon, na sumama lang, hindi siya nag-share, wala siyang magandang share o handa, talagang pinaghandaan. Yung sharing, pinaghandaan niya. Mula Lunes hanggang Martes, hanggang pagdating ng Sabado, Linggo, kapag sinare mo yan, yan talaga ang mensahe niya. Amen. Nagsishare ka, naghahandaog ka talaga. Praise the Lord! Praise the Lord. And that is right timing. Kung ginagawa natin yan mga kapatid, gumagalaw, umikilos ang Diyos. As ang obra maestra ng Diyos, umikilos sa atin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And before I was in, kapag tayo ay connected sa Kanya, and we have right timing, brothers and sisters, the joy awaits. Joy awaits in a mission. Gumagawa ang Diyos sa kanyang obra. Gumagawa siya na may kasiyahan. Masaya ang Diyos kapag nakikita niya nasa line, nasa timing yung kanyang creation. Ang Diyos may mission. Si Kristo pinadala niya. Si Kristo may mission. Anong sabi ni Kristo? Babasa ako ng isang verse lang. Last verse siguro ito. John 5, 1 John 5:17. Anong sabi ng Panginoon? Ang ama ko ay patuloy na gumagawa. Amen. At ako rin ay gumagawa. Ulitin ko sabi ni Kristo. Ang ama ko, paki-post na, Brother Simon. 1 John, sa John chapter 5:17. Last verse na yan. Last verse na. Si Alice din ka, kung bababa ako ng Ibatel. Tapos sila akit ng Little Baguio. Kung pwede kayong sumama kasi dalawa yung area doon. So, dapat mag-separate na sila kasi gagamitin sila pagkain. Ano oras na po sa inyo? 1:30? 1:26. Exacto yan. Datapot at sinagot sila ni Jesus. Hanggang ngayon, gumagawa ang aking ama. At ako'y gumagawa. Amen. Gandang tanong. Gumagawa ang ama. Sa creation pa, gumagawa ang Diyos sa spiritual ngayon, 2,000 years. Gumagawa ang Diyos sa buhay ni Kristo. At sabi ni Kristo, gumagawa ang ama at ako'y gumagawa. Isang verse na Pastor, okay lang? Ephesians 2. Kung ang ama ay gumagawa kay Kristo at si Kristo gumagawa rin, eh paano tayo? Sabi ni Pablo, Efeso 2, ang talata ay 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sino raw? Sapagkat tayo, sino yung tayo? Tayong iglesia. Ay kanyang gawa. Ano yung gawa? Obra maestra ng Diyos. Nanilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng punapang siya'y nating nakarang. Ibig sabihin dito mga kapatid, inihanda tayo para sa mabuting gawa. Kung ang mga gumagawa, si Kristo gumagawa, inihahanda rin tayo ng Diyos sa paggawa. Ano yung gawa? Yung mga binanggit ko kanina pag-church, lahat yan mga bagay na dapat natin gawin. Upang sa ating din, tayong lahat dito, bilang kabahagi ng lokal ng iglesia ito, ay maging ang iglesia ay tinatawag na obra, maestra ng Diyos.
na perfect creation. Kung saan ang kanyang pag-ibig, kung saan ang kanyang espiritu, kung saan ang kanyang kalooban, katwiran, ay nananahan sa gitna ito. At ang iglesia ito lalo at magiging matagumpay. And I do believe, hindi lang pinagpala kayo in material building. More than that, kung binigay ng Diyos sa inyo itong ganitong gusali, na napakaganda, mas higit pa rito. Deuteronomy chapter 20, natin babasahin yun. Nandun ang sikreto ng pangalan ng Diyos. Amen. Ang blessing ng Diyos. Basahin yan. Basahin yan clear sa inyo. Deuteronomy chapter 20. Dalawa yan. Kapag sumunod ka, ito mangyari. Itong blessing. Pag hindi ka sumunod, ito yung sumpa. Basahin ninyo ang Deuteronomy chapter 20. Tandaan ninyo ha. Deuteronomy chapter 20. So, mayroon pong tinatawag na obra ang Diyos at tayo yung kanyang pinaka-obra maestra, church. At mula doon hanggang ngayon, 2,000 years, nasa dulong panahon tayo ngayon. Inihahabol tayo ng Diyos sa kanyang inyong Amen? Amen. We are created in the image and likeness of God. Yan ang tayo. Okay, tayo po ay lumukot at tayo